Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang A Perfect Fit. Nagsimula ang pelikula sa paghahanda ni Sasky para sa kanyang fashion show. Siya ay isang magaling na fashion designer. Ang kasintahan ni Sasky na nagngangalang Denny ay kasama niya sa isang lugar at tila mapilit na humihiling sa kanya na huwag malate sa birthday party nito na magaganap mamayang gabi. Nagmamadali si Denny ngunit bago umalis, sinabihan si Sasky na magpalit ng sapatos bago pumunta sa birthday party dahil hindi nito nagustuhan ang hugis ng kanyang sapatos. Pagkatapos nito, isang matanda at sikat na manghuhula ang lumapit kay Sasky at sinubukan itong hikayatin na maupo. Pag-upo nila, ang manghuhula ay naglagay ng 4 na baraha sa lamesa at hiniling kay Sasky na pumili ng isang angkop na baraha. Pumili ng baraha ang dalaga at tiningnan ito ng manghuhula. Ngumiti kay Sasky at hiniling nito na ipikit ang kanyang mga mata. Sinasabi sa kanya na ipinapakita nito sa mapa na tatahakin niya ang isang bagong landas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay binigyan niya ng listahan ng orasyon ang kaibigan ni Sasky na nagngangalang Andra, at hinihiling na palaging ipaalala kay Sasky ang bagong landas. Pagkatapos ay umalis si Sasky kasama ang kanyang kaibigan habang sinisikap na basahin ang orasyon. Ngunit nagalit si Sasky sa kanya dahil palagi niyang iniisip na ang mga orasyon at panghuhula ay pamahiin lamang, at hindi dapat paniwalaan ng mga tao. Sinubukan ni Andra na kumbinsihin si Sasky na gawin ang 3 ikot habang nakapikit ang kanyang mga mata upang tapusin ang orasyon. Nang imulat ni Sasky ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng isang tindahan ng sapatos. Sinabi ni Andra kay Sasky na gumana ang orasyon dahil naisip ni Sasky na bibili siya ng sapatos matapos hilingin ng kanyang kasintahan, at ngayon ay nasa harap siya ng tindahan ng sapatos. Pagkapasok nila sa tindahan, nakita ni Sasky at Andra ang isang tindero ng sapatos na nagngangalang Rio. Sinabi ni Rio kay Sasky at Andra na hindi pa nagbubukas ang tindahan. Naghahanda pa lang siya at wala itong oras upang magbenta ng kahit ano mula sa tindahan sa sandaling ito. Ngunit determinado si Andra na bilhin ang sapatos sa kanyang tindahan ayon sa orasyon. Sinabi ni Sasky kay Rio na hindi magtatagal ang pagpili ng sapatos. Sa wakas ay pumayag din si Rio na bumili siya ng sapatos ng mabilisan. Sa katunayan, agad na nakapili si Sasky ng sapatos ngunit napansin ni Rio na ang sapatos ay hindi angkop sa kanyang personalidad. Pagkatapos ay sinubukan ng tindero na kumbinsihin si Sasky na hayaan itong tulungan siya na pumili ng tamang sapatos. Matapos piliin ang sapatos, tinulungan niya si Sasky na subukan ito. Sa huli, nagpa siya si Sasky na bilhin ang sapatos. Samantala, nakatanggap si Sasky ng tawag mula sa kanyang kasintahang si Denny na humiling sa kanya na pumunta kaagad sa party. Hiniling ni Sasky kay Rio na ibigay sa kanya ang sapatos ng mabilis at binayaran niya ito. Ngunit nawala ng konsentrasyon si Rio at naglagay ng ibang sapatos sa kahon. Nagpaalam si Sasky sa kanyang kaibigan at sumakay sa taxi papunta sa birthday party ng kanyang kasintahan. Sa daan, nagpa siya si Sasky na isuot ang bagong sapatos ngunit laking gulat niya nang buksan niya ang kahon. Napansin niyang iba ito sa sapatos na nabili niya. Hiniling ni Sasky sa driver ng taxi na bumalik sa tindahan ng sapatos. Samantala, sinubukan siyang tawagan ni Denny dahil wala pa siya sa party hanggang ngayon. Sinabi sa kanya na hindi magsisimula ang party nang wala siya, at lagi niyang hihintayin ang pagdating niya. Pagbalik ni Sasky sa tindahan ay biglang bumagsak ang isang baldi sa kanyang ulo na naglalaman ng pintura, kaya nasira ang kanyang damit at buhok. Umiiyak at nagagalit si Sasky kay Rio dahil siya ang dahilan ng lahat ng nangyari dahil maling sapatos ang ibinigay niya rito. Sinikap ni Rio na tulungan si Sasky na pumunta sa banyo upang maghugas ng mukha. Galit na sinabi ng babae kay Rio na papunta na siya sa birthday party ng kanyang kasintahan at ngayon ay hindi na siya makakapunta dahil sa nangyari sa kanya. Ilang sandali pa ay muling tumawag ang kanyang kasintahan. Sinubukan niya itong sagutin para sabihin kung ano ang nangyari ngunit naghang ang kanyang telepono. Nainis siya at binitawan ang telepono subalit bigla itong gumana kaya naman narinig ng kanyang kasintahan na may kausap siyang lalaki. Narinig ni Denny ang boses ni Rio na nag-aalok kay Sasky na magsuot ng kanyang damit para makapunta agad sa party. Nagalit si Denny at naisip niyang ipinagkanulo siya ni Sasky.
Pagkatapos ay inanunsyo ang pagsisimula ng party na wala ang kasintahan. Makalipas ang ilang oras, dumating si Saskia sa party at binati si Denny sa kanyang birthday. Ngunit kinumpronta siya at tinanong tungkol sa taong kausap niya. Sinabi sa kanya na narinig nito ang lahat nang tumawag ito. Sinubukan ni Saskia na pakalmahin si Denny at ipinaliwanag ang nangyari sa kanya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang kasintahan. Inakusahan siya ng kasinungalingan at pagtataksil. Pagkatapos ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili at nagtaas ng boses sa harap ni Saskia, kaya narinig ng lahat ng mga bisita ang pagtatalo na nangyayari sa pagitan nila. Nagpa siya si Saskia na umalis at bumalik sa tindahan kung saan niya nabili ang sapatos. Galit siya dahil sa nangyari sa kanya. Pagkatapos ay tinanggal niya ang sapatos mula sa kanyang mga paa at ibinato sa loob ng tindahan. Nagkataon na ang mga sapatos ay tumama sa ulo ni Rio, kaya nawalan ito ng malay. Agad na dinala ni Saskia si Rio sa ospital at tila nag-alala ito sa nangyari dahil sa kanya. Dumating si Andra sa ospital at sinabi sa kanya ni Saskia na sinira niya ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Denny dahil sa kanyang nabigong orasyon. Labis ang sama ng loob ni Saskia dahil ang pamilya ni Denny ang nagbabayad ng libre para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Biglang nagising si Rio mula sa koma at hiniling kay Saskia at Andra na isara ang tindahan. Kinabukasan, binisita ni Rio si Saskia sa lugar kung saan ito nagtatrabaho, sa tulong ng kanyang kaibigang si Andra. Pagkatapos ay sinubukang humingi ng tawad sa nangyari kagabi, at sinabi sa kanya na handa siyang ayusin ang relasyon nito sa kanyang kasintahan. Tinanggihan ni Saskia ang tulong na inaalok ni Rio dahil huli na ang lahat para dito. Biglang nakatanggap ng tawag si Saskia mula sa kanyang ina na nagsasabing dapat niyang tulungan itong maghanda ng isang exorcism party dahil ang kanyang buhay ay nasira, lalo na nang makipaghiwalay si Denny sa kanya. Nagpa siya si Rio na tulungan si Saskia matapos marinig ang tungkol sa problema ng kanyang ina. Nang maglaon, pumunta si Rio sa cafe kung saan napagkasunduan nilang magkita ni Saskia. Pero mukhang nakalimutan na ni Saskia ang petsa ng pagkikita nila ni Rio. Pinuntahan niya ang kanyang ina para sa orasyon upang maalis ang kamalasan sa kanyang buhay. Naghihintay si Rio sa kanya buong araw. Pagsapit ng gabi, dumating si Saskia at humingi ng tawad kay Rio dahil nakalimutan niya ang oras ng kanilang pagkikita. Nagpa siya si Rio na patawarin siya, ngunit sa kondisyon na kinabukasan ay sasama ito sa kanya sa pamilihan ng sapatos para bumili ng mga sapatos para sa kanyang tindahan. Lumipas ang buong araw dahil sa kanya at wala siyang nabili. Kinaumagahan, nagkita ang dalawa at sabay silang sumakay sa motorsiklo papunta sa merchant ng sapatos. Pagkarating nila, masaya si Saskia na makita si Rio na nakipagkasundo sa mga merchant ng sapatos kung saan bumili ng angkop na sapatos para sa kanyang tindahan. Mabilis na napalapit ang isa't isa at sa paglipas ng panahon ay mas madalas silang nagkikita. Palaging tinutulungan ni Saskia si Rio na mag-ayos ng tindahan. Sinusubaybayan ng mga tauhan ng dating kasintahan ni Saskia ang kanyang mga galaw. Ipinapaalam kay Denny ang lahat ng detalye ng kanyang buhay at ang araw ng pagbubukas ng tindahan ni Rio. Kasama niya si Saskia at pinakiusapan siya ni Rio na putulin ang ribbon para sa opening ng tindahan dahil siya ang unang customer na bumili ng sapatos. Tuwang-tuwa si Saskia at kumuha ng litrato ng tindahan kasama si Rio. Biglang dumating si Denny sa lugar kasama ang kanyang mga tauhan at hiniling kay Saskia na umuwi kasama niya. Ngunit si Saskia ay mariing tumatanggi. Nakialam si Rio at sinubukang pigilan si Denny na isama si Saskia. Ngunit sinuntok siya ni Denny at pinagtulungan siya ng mga tauhan nito. Sa gabi, bumalik si Saskia sa kanyang ina na nagsabi sa kanya na dumating si Denny upang humingi ng tawad tungkol sa nangyari sa tindahan ni Rio. Sinabi sa kanya ng ina na mapapanatag lamang siya kay Denny dahil kabilang ito sa isang mayamang pamilya at nagmamalasakit ito sa kanyang kalusugan. Napilitang pakinggan ni Saskia ang mga salita ng kanyang ina. Sinisikap niyang pakalmahin sa pagsasabing susubukan niyang matupad ang kanyang hiling dahil natatakot ito para sa kanya dahil sa karamdaman. Kinabukasan, nagpadala ng mensahe si Saskia kay Rio at nagpasalamat sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Humingi rin ng tawad sa lahat ng nangyari sa pagbubukas ng kanyang tindahan at tila nakaramdam ito ng ginhawa at paghanga sa binata. Si Rio ay nakikipag-usap sa kanyang ina tungkol sa isang babae na nagngangalang Tiara na bibisita sa kanyang bahay.
Ang kanyang ina ay humiling sa kanya na isipin ang tungkol sa kanyang relasyon kay Tiara dahil ang pamilya nito ang tumulong sa kanya na matustusan ang kanyang sariling proyekto. At dahil ang pamilya ni Rio at Tiara ay magkaibigan sa mahabang panahon. Kinabukasan, binisita si Rio ng kanyang ina kasama si Tiara na tila umiibig sa kanya. Sinubukang lumapit sa kanya at ipinaliwanag na interesado siyang mag-export ng mga sapatos at matagal nang umaasa na makahanap ng isang taong kapareho niya ng interes. Pagkatapos nito, nakipagkita si Sasaki kay Rio at ibinalik ang damit na hiniram niya noon. Ipinaalam din ni Sasaki na mapapangasawa niya si Denny sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Rio sa kanya na samahan siya sa kanyang bahay at pagdating nila, nakilala ni Rio ang pamilya ni Sasaki. Buong araw silang magkasama at sila ay masaya. Kinabukasan, sumama si Rio kay Tiara sa paggawaan ng kanyang sapatos at nagsimula siyang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang proyekto. Sinabi niya kay Rio na gusto niyang makipagtulungan ito sa kanya sa pag-export ng mga sapatos. Napansin ni Rio na masungit si Tiara sa mga empleyado. Pagkaalis nila mula sa pabrika, nakasalubong ni Tiara ang mga manggagawa na nag-organisa ng petisyon laban sa kanya ngunit hindi niya ito pinansin. Umuwi sina Rio at Tiara at nadatnan ang kanilang mga pamilya sa magkabilang panig. Isinuot ni Rio kay Tiara ang engagement ring at inanunsyo ang kanilang pagiging magkatipan. Inanunsyo ni Tiara ang paglikha ng isang bagong kumpanya ng pag-export ng sapatos na itatatag nito sa tulong ni Rio. Samantala, kasama ni Sasaki ang kanyang kasintahan na si Denny sa paghahanda ng lokasyon ng kanilang kasal. Pagkatapos nito, nagpasya si Sasaki na sumama kay Andra para bumili ng sapatos na pangkasal sa tindahan ni Rio. Subalit kinabahan ang lalaki nang makita siya. Nasa tindahan si Tiara kasama si Rio at tila nagseselos si Sasaki sa kanyang presensya at naiinis. Pagkatapos ay nagpasya na umalis sa lugar at lumayo kay Rio pagkatapos na malaman na may isa pang babae na dumating sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, sumama si Sasaki kay Denny sa pamilihan ng sapatos kung saan nakikipag-ugnayan si Rio. Pagkarating nila, nagulat si Sasaki na muling makita si Rio kasama si Tiara. Sinubukan niyang kilalanin ang babae at tiyakin na siya ay kasintahan ni Rio. Pagkatapos noon ay bumalik si Sasaki sa kanyang bahay kasama si Denny. Ipinadala ng sapatero ang sapatos kay Sasaki ngunit ang pangalan niya ay nakasulat sa sapatos na may pangalan ni Rio. Nagalit si Denny at sinabihan si Sasaki na hindi niya kukunin ang sapatos at hindi babayaran ang sapatero. Kinabukasan, tinawagan ni Sasaki si Rio at galit na hiniling sa kanya na lumayo siya sa buhay niya dahil ayaw na niyang makita ito. Habang paalis na si Rio, napansin niya na nasa parehong lugar si Sasaki. Nakipag-usap si Rio kay Sasaki at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal. Sinabi niya sa dalaga na sinusubukan lang nilang pilitin ang kanilang sarili na pakasalan ang maling tao. Napaiyak si Sasaki at sinabi kay Rio na napilitan siyang pakasalan si Denny at dapat nilang tapusin ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Pagkatapos nito, nakipagkita si Sasaki sa manghuhula na nakilala niya sa simula ng pelikula. Sinabi ng manghuhula kay Sasaki na wala siya sa tamang landas at pagkatapos ay binigyan siya ng panulat upang gabayan siya sa tamang landas. Samantala, nakaupo si Andra sa kafe at naabutan ang mga babaeng nakaupo sa tabi niya habang pinag-uusapan si Denny. Sinubaybayan niya ang mga ito at natuklasan na niloloko ni Denny si Sasaki. Nagpasya si Andra na kunan ng video at pagkatapos ay ipinadala niya ang video kay Sasaki. Nabigla si Sasaki pagkatapos mapanood ang video at nagpasya na harapin si Denny para sa panloloko nito sa kanya. Sinurpresa siya ni Denny sa pagsasabing ikakasal sila para lang sa kaginhawaan. Sigurado na si Sasaki na hindi siya mahal ni Denny kaya nagpasya na makipaghiwalay sa kanya. Pagka-uwi, natuklasan niya na ang kanyang ina ay dinala sa ospital. Samantala, ipinagpaliban ang kasal ni Rio at Tiara dahil sa mababaw at maliliit na pagkakaiba sa pagitan nila. Pagkatapos nito, nasa tindahan si Rio kasama ang taong nakipag-ugnayan sa kanya para bumili ng sapatos. Sinabi ng sapatero na sinadya nitong muling isulat ang pangalan niya kasama ang pangalan ni Sasaki sa sapatos. Dahil pakiramdam niya ay kasundo ni Rio ang dalaga noong unang beses niya itong nakitang kasama sa pamilihan ng sapatos. Sinagot siya ni Rio sa pagsasabing pareho silang napipilitang pumili ng maling tao para sa kanilang buhay.
Biglang nakita ni Rio si Tiara na narinig ang kanyang mga sinabi at tila nabalisa at saka umalis. Ngunit hinabol siya ni Rio at binigyan ng wedding ring. Pagkatapos ay humingi ng tawad sa kanya at umalis. Samantala, si Saskia ay nananatili sa ospital kasama ang kanyang ina. Hiniling ni Andre kay Saskia na basahin ang mensahe na ipinadala sa kanya ni Rio. Sinasabi sa mensahe na siya ay maglalakbay, at binati siya ng magandang kapalaran. Nagpa siya si Saskia na puntahan si Rio at hinimok siya ng kanyang ina para sa kanyang desisyon. Sinabi sa kanya na may karapatan siyang pumili ng malaya ng kanyang magiging katuwang sa buhay. Samantala, isinara ni Rio ang tindahan at tumungo sa airport. Dumating si Saskia sa tindahan at nakitang sarado ito. Labis ang kanyang pagkabalisa dahil iniisip niyang nasa biyahe na si Rio at tapos na ang lahat. Bago umalis, hinawakan ni Saskia ang balahibong panulat na ibinigay sa kanya ng manghuhula at itinapon ito sa itaas. Nahulog ang balahibo sa harap ng tindahan ni Rio at nawalan ng pag-asa si Saskia. Ilang sandali pa ay biglang lumabas si Rio mula sa tindahan at sinabi sa kanya na sigurado siyang babalikan siya nito. Sa pagtatapos ng pelikula, binigay ni Rio kay Saskia ang sapatos kung saan nakasulat ang kanilang pangalan. Tinulungan ni Rio si Saskia sa pagsuot ng sapatos. Labis ang kanilang kasiyahan at nagpas siyang mamuhay ng magkasama magpakailanman. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!